Maagang dumating si Chris o Crisostomo sa restaurant kung saan sila'y pinatawag ng kanilang ama na si Francis. May mahalaga daw itong sasabihin sa kanila kaya importanteng magkakaharap sila. Where's Floro? Hindi ba kayo nagkasabay? Hindi po sir, chinat ko na po siya pero sininya lang po ang message ko. Hintayin na lang natin. Alam mo naman ang anak nating yon. Kapag walang nag-aasikaso sa kanya, hindi ba? Ang sabihin mo, binibaby mo kasing masyado kaya ganyan. Ikaw naman, nag-iisang anak natin si Floro. Natural na ibibigay ko ang lahat ng pag-aalaga sa Kaya kanya. lumalaking dependent. Ayan nga't pati ba naman pagsunod sa oras hindi niya magawa. I'm here! Sorry kung nalita ko ng konti. Medyo nalasing kasi ako kagabi. Hi ma'am! Hello there! Dad! You're 30 minutes late. Kaya nga nagsusorry na ako sa'yo dad eh. Lagi ka na lang ganyan, Floro. Kailan ka ba matututo? Kakain ba tayo muna ma'am? Nagutom na kasi ako eh. Marahas na napabuntong hininga ang matandang lalaki. Gayon na din si Chris. Noon pa man ay talagang bastos nang makitungo si Floro sa kanyang ama. Nga lang ay hindi nito magawang suwayin ang mga nais nito dahil sa takot na bawiin ang source of income ng mga negosyo. Hindi ko alam sa dad mo, anak. Kakain na muna ba tayo, Francis? Kumain na muna tayo habang dinidiscuss ko ang proposal ko. Nang mailatag ang hapunan, nauna pang kumuha ng pagkain si Floro kaysa sa kanyang ama. Napailing na lamang ang matandang lalaki at hinayaan na lang ang anak. Si Chris naman ay pinatapos muna si Francis bago siya nanguha ng pagkain niya. Hinintay niya din munang sumubo ito ng pagkain bago siya nagsimula. Ano, Dad? Anak? Pero bakit naman sa kanila nyo ipamamana ang lahat ng negosyo mo? Hindi sa akin. Anong pinagkaiba nun? Binigyan na kita ng sapat para sa'yo para mabuhay ka ng barangya. I wanna see my grandson grow up with me para maituro ko din sa kanya kung paano niya palalaguin ang iiwan kong negosyo. Again, I can do that. No, Floro. I know you. Lumaki kang nakadepende lang sa amin. Lalo na sa ina mo. Isa pa, matigas ang ulo mo. I've made up my mind. Hindi na yon mababago pa. Oo nga pala. My grandkid must be a boy. And legitimate. Lalong nagmaktol si Floro. Samantalang si Chris naman ay hindi makapagsalita. Hindi din siya sang-ayon pero wala siyang magagawa. Kilala niya si Francis. Once nasabihin nito ang isang bagay ay final na yun. Sobra naman yan, Dad. Bakit kailangan legitimate child pa? Pwede naman ako mag-anak o umupa ng surrogate mom. There's no way na magpapatali ako sa isang babae. Dad, that's suicide. Hindi naman ito sapilitan, Floro. Take it or leave it. I don't care. Anak, ano bang pinoproblema mo? You're handsome and rich. Maraming babae ang magkakamayaw na magpakasal sa'yo. Just be wise. Piliin mong maigi ang pakakasalan mo. Tiningnan pa ni Barbara si Chris na para bang nangiinsulto. Kung meron mang dapat kabahan at magdalawang isip na umoo sa proposal ng dad mo, si Chris dapat yun. Well, may point ka naman, ma'am. Kaya lang ayoko talaga makisama sa isang babae. They are all bitch. Mga mukhang pera. Don't you worry. I'll help you choose. Tila batang nakahanap ng kakampi si Floro. Si Chris naman ay hindi na lamang kumibo. Sa halip ay iniyuko na lamang ang kanyang ulo at nagpatuloy na sa pagkain. I'll be expecting you both sa edad na 30. May pamilya na kayo. May mga anak na. I'm not getting any younger. Ipagagawa ko ang last will and testament ko sa oras na magkaanak ang isa sa inyo. Ang unang magiging apo ko ang tatanggap ng mas malaking share. Makakaasa ba ako o hindi niyo ako bibiguin?
Floro! Crisostomo! Yes po, sir. Wow, you sound confident. Baka naman mamaya niyan, engkanto palang bitbitin mo sa bahay ni Dad. Tumahimik ka na nga lang, Floro. Tapusin na natin ang pagkain. Gusto ko lang umuwi. Habang palabas ng restaurant ay sinabayan pa siya ng kapatid. Alam niya na ang gagawin nito at hindi nga siya nagkamali nang akbayan siya nito. So, may naisip ka ng babae na papatol sa'yo? Wala naman. Hindi ako mahilig sa babae. Ano hindi mahilig? Ang sabihin mo, babae ang hindi mahilig sa'yo. Ikaw, wala ka ng choice kundi maging isang loner dahil dyan sa itsura mo. Hindi kumibo si Crisostomo. Hindi naman lingid sa kanya na pangit siya at gwapo si Floro. Hindi na rin siya nasasaktan sa mga sinasabi nito dahil manhid na siya at nasanay na. Simula pa noon ay tampulan na siya ng tukso. Hindi lang sa bahay nila, kung hindi maging sa paaralan at sa pampublikong lugar. Pag mo nang alalahanin yung magiging asawa ko, Tol, ipapaubaya ko nun sa magiging pamangkin ko yung malaking share. Aba dapat lang baka nga lahat ng yaman ni Dad. Good luck na lang sa paghahunt mo ng mga engkantada. Suggestion lang ha, yung bulag ang hanapin mo para hindi niya makita kung gaano ka kapangit. Malungkot na napailing si Chris habang tinatanaw ang paglayo ni Floro. Marahas siyang napabuntong hininga. Ang totoo ay hindi naman siya bothered. Hindi rin naman siya nag-aalala kung hindi siya makakuha ng mga natitira pang negosyo at yaman ng kanyang ama. Para kay Chris ay sapat na kung ano ang meron siya ngayon. Wait up, Chris. Napahinto siya sa tuluyang pagpunta sa kanyang sasakyan nang marinig ang kanyang ama. Lumingon siya at nakita niya itong mag-isang naglalakad patungo sa kanya. Pinaskin niya ang keming ngiti sa kanyang labi. May sasabihin po kayo, sir? Well, gusto ko lang malaman mo. I'm rooting for your proposal na ito. Kahangalan bang sabihin, pero totoong mas nagtitiwala ako sa'yo kesa sa tunay kong anak. Find the woman you can trust, okay? Napatango na lamang siya at pilit na nilakihan ng ngiti. Sa dami yata ng ipinakiusap nito sa kanya ay iyon na yata ang pinakamahirap. Nabalita ko nga pala, kumita ka ng malaking milyon sa negosyong ipinagkatiwala ko sa'yo. I'm so proud of you. I always knew you could do it. Thank you po, sir. Lahat po ng yun ay dahil sa inyo. Ano? Binigyan na kita ng chance. Hindi mo sinayang. Ikaw ang dahilan kung bakit isa ka ng bilyonaryo ngayon. It's all your hard work. Bago sumunod si Francis kay Barbara sa sasakyan, ay tinapik pa siya nito sa balikat. Kahit papano ay nangiti siya nang maalala nitong kumustahin ang negosyo niya. Natagpuan na lang ni Chris ang sarili sa bar na madalas niyang tinatambayan. Doon siya nagpapalipas ng oras kapag hindi siya busy sa trabaho. Ilang sandali pa ay may naglapag ng paborito niyang inumin sa table niya. So, problemado? Stress? O gusto mo lang mag-chill? Beer. Kuha ka kahit ilang gusto mo. Kailangan mo na kausap? Tama ka. Samahan mo ko. Oo naman. Pero kailangan ko munang mag-serve ha. Ang ibig kong sabihin, babayaran ko ang gabing to. Samahan mo lang akong uminom. At sa bahay. Sandaling hindi kumibo si Matilda. Nang tingnan niya ito, ay parang alanganin pang babae. Kaya naman mula sa bulsa ay inilabas niya ang ilang libuhing pera. Doon pa lang ay tila kumislap na ang mata ng babae at lumapad ang ngiti sa mga labi. Sige ba? Teka lang ha. Habang palayo sa lamesa niya, hinubad na din ito ang suot na apron. Isa kasi yun sa uniforme ng mga tao doon.
Nang bumalik si Matilda sa kanya, ay nakapang-alis na itong damit. Talagang nagpalit ito at sasama sa kanya anytime. Doon na pagtanto ni Chris na maaari niyang gamitin ang yaman niya para makahanap ng mapapangasawa. Ano? Babayaran mo ko para pakasalan kita? Hindi lang yun. Kailangan ko din ng anak. Ano bang trip mo? Hindi ka pa naman lasing, di ba? Hindi ako nagbibiro. Seryoso ako, Matilda. 5 milyon. Pakasalan mo ko at aanakan kita. Pagkatapos, pwede na tayong mag-divorce. Basta yung bata mapunta lang sa akin. Ilang taon? Kahit 2 o 3 taon lang, ibibigay ko sa iyo yung kalahating bayad sa araw mismo ng kasal. Kapag nagpakita ka na sa akin sa simbahan, yung kalahati naman kapag na-divorce na tayo. Along the way, ako ang lahat ng gagastos sa mga pangangailangan mo. Hindi mo na kailangan gastusin pa ang pera mo. Ano kaya kung unahin muna natin ang pagkakaroon ng anak bagong kasal? No, kailangan legitimate ang anak ko. Eh di magpakasal na lang tayo kapag malapit na akong mga anak. Madali lang naman yun eh. Kasal ka na ba sa iba, Matilda? Ano? Hindi ano. Ayoko lang magpabigla-bigla sa ganyan. Kaya yun ang suggestion ko kung gusto mong pumayag ako sa ganitong deal. Sandaling napaisip si Chris. Tiningnan niya si Matilda. Maganda itong babae. Balingkinitan at matangkad. Bagamat puno ng tattoo ang katawan. Kahit papaano ay siguradong magiging maganda ang lahi nito. Kampante siya na hindi niya magiging kamukha ang magiging anak niya rito. Sige, pero magpapakasal tayo kapag 7 buwan na ang tiyan mo. Deal? Matamis na ngumiti si Matilda at nakipagkamay sa kanya. Nang gabing yun ay sumama sa kanya si Matilda at may nangyari sa kanila. Mahusay ang babae sa kama at aminado siyang napasaya siya nito ng gusto. Hello? Ngayon na daw? Tamang-tama, may pera na ako. Ite-text ko sa iyo yung address na kinaroroonan ko ngayon. Hindi naman malayo to sa eskwelahan mo. Daanan mo na lang dito yung share ko bukas pag uwi mo. Okay, bye. Hindi na yun binigyan ng pansin ni Chris. Hindi naman niya kasi ugaling makialam sa business ng iba. Isa yun sa itinuro sa kanya ni Francis kung ayaw niya daw ng magulong buhay. So, paano? Hindi na muna ako uwi sa bahay ah. Dito na muna ako. Maraming pagkain, may aircon pa. Ibigay mo na yung paunang bayad sa akin kapag nabuntis na ako ha. Walang problema. Hindi ka na ba papasok sa bar? Loko-loko ka din ano? Paano kung may maglabas sa akin doon? Napatango siya na wala din sa isip niya ang bagay na yun. Simula sa araw na to, ikaw nang magbibigay ng mga pangangailangan ko. Okay na tayo sa deal na to ha? Wala nang bawian. Tumango naman siya ng sunod-sunod. Kahit papaano ay may excitement siyang nararamdaman. Isipin niya pa lang na nakakuha na agad siya ng babae na pumayag na magpabuntis sa kanya at willing magpakasal balang araw. Pakiramdam niya ay tinapos na agad ni Matilda ang lahat ng bumabagabag sa kanya ng araw na yon. Sa susunod na araw, ipakikilala na kita sa pamilya ko. Mag-iwan ako ng pera para pambili mo ng casual na damit. At pang-ayos mo na rin. Wow! Sige ba? Gusto ko yan. Hapon nang magpaalam siya ritong papasok sa trabaho. Ang alam ng lahat ay isa lamang siyang restaurant owner. Ang hindi nila alam ay nagtatago sa likod ng negosyong yon ang mas malaki pang negosyo niya, ang pagbibenta ng iba't ibang di-kalibring mga armas. Oo nga pala, pwede mo bang isabay na din yung 3,000? Pakibigay mo sa kapatid ko. Sakto, nasa baba na din sila ng building. Okay, anong itsura niya? Huwag kang mag-alala, makikilala mo siya, promise. Sige na, bilisan mo na ha, baka mainip na yun. Halos ipagtulakan siya nito palabas ng pintuan. Naiiling na lang siya habang pababa ng ground floor.
Pagdating niya sa labas ng building, ay isang babae lang naman ang inabutan niyo roon. Nakataliko dito, kaya medyo nag-aalangan siyang lapitan nito. Bago pa siya bumaba sa hagdan, ay humarap naman ito sa kanya. Nangunot ang kanyang noo nang makitang walang pinagkaiba ang mukha nito kay Matilda. Nga lang ay magkaiba sila sa maraming bagay. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay mukhang disente. Sunday dress ang suot nito, naka-eyeglasses at simple lang ang kabuuan. Wala din ito kahit ni isang tattoo sa katawan. Miss, ikaw yung kapatid ni Matilda? Opo. Ako nga. Ikaw ba yung customer? Ito yung pinapaabot niya. Hindi na naituloy pa ng babaeng sasabihin. Ngumiti na lamang ito sa kanya at nagpasalamat. Salamat ho, sir. Aalis na po ako. Hindi alam ni Chris kung matutuwa ba siya o maiinsulto. Pakiramdam niya kasi ay matandang-matanda na ang edad niya para galangin ang ganoon ng babae. Hindi naman sila halos nagkakalayo ng edad. Kinabukasan, bago umuwi, ay dumaan muna siya sa coffee shop kung saan naman siya madalas na nag-aalmusal. Nang mga sandaling yun, nawala sa isip niya si Matilda. Nasanay na kasi siyang mag-isa talaga sa buhay. Miss, isang ang order ng macchiato at isang chocolate ka. Ikaw? Good morning. Sir? Kayo ho pala. Yun lang po ba yung order nyo? Nilinis muna ni Chris ang lalamunan saka sumagot. Doon niya lang din naalala na nasa kondo niya nga pala si Matilda at naghihintay na sa kanya. Alam mo ba kung anong favorite na almusal ni Matilda? Ngumiti naman ang babae. Kinilan yon at tila nahihiya pa nga. Naku, hindi nag-aalmusal yun. Minsan siya lang. Masyado kasi yung maalaga sa katawan niya eh. Ganun ba? Ikaw, baka may gusto ka, isama mo na lang sa order ko. Nang may magsalita sa likuran niyang isang lalaki, ay saka pa lang siya nagmadaling naglabas ng kanyang wallet. Naiinis na kasi yung lalaki dahil sa kabagalan na umorder. Your name na lang po, sir? Oo nga pala. Chris na lang, oo. Matapos magbayad, ay naghanap din siya ng mauupuan at naghintay. Ilang sandali pa ay tinawag na rin ang pangalan niya. Hindi niya maintindihan kung bakit malakas ang kaba ng dibdib niya sa tuwing nagtatama ang mga mata nila ng babae. Siguro'y naninibago lang siya dahil kamukha ni Matilda ang kaharap niya, pero kakaiba ang kilos at ang ugali. Kung nag-iisip ka pa din ng iuuwing pa sa lubong para kay Matilda, siguro mas makabubuti kung bibilhan mo na lang siya ng prutas. Ganun ba? Sige, salamat. Pag-uwi niya, inabutin niya pa rin natutulog si Matilda. Nailing na lamang siya. Pasado 8:00 na kasi ng umaga. Ang akala pa naman niya ay magja-jogging ito dahil maalaga nga raw sa katawan. Nagpalit na lang siya ng pambahay na damit at nahiga na sa tabi ng dalaga. Ni hindi nga ito nagising kahit mahiga pa siya sa tabi nito. Chris, nagugutom ako. Uy. Ha? Sabi ko nagugutom ako. May pagkain sa fridge. Maraming stock dyan. Pumili ka na lang ng iluluto mo. Hindi ako marunong magluto. Si Micaela kasi nagluluto sa apartment namin. Pagising ko kakain na lang ako. Tumayo ka na, bilis! Ay, katutulog ko lang naman eh. Kumuha ka na lang ng pera sa wallet ko. Mag-order ka na lang online. Wow! Talaga? Oo. Lahat ng hindi mo kayang gawin para sa sarili mo, ipagawa mo na lang sa iba. Basta wag mo lang akong gigisingin na kasi kailangan ko talaga ng tulog. No problem, dear papi. Sige na pala, ako nang bahala sa sarili ko. Sleep tight. Isang linggo ang matuling lumipas. Araw-araw pa din silang nagkikita ni Micaela sa cafe.
Kahit papaano'y nagkakakwentuhan na din sila. Aaminin niyang hanga siya sa kakambal ni Matilda. Hindi kasi gaya ng kinakasama niya ng mga panahong yun. Si Micaela ay pursigido, may pangarap at malinaw ang mga plano sa buhay. Isang araw na lang at ihaharap niya na sa pamilya si Matilda. Sinamahan niya ito sa isang spa at sa salon para magpaayos. Mula buhok hanggang sa kuko sa mga paa ay talaga namang ginastosan niya. Kinagabihan ay proud siyang isinama si Matilda sa bahay ng kanyang ama. Ay, grabe ka, papi! Overall pamper? Ang sarap sa feeling! Kahit ano para sa'yo. Gusto ko maganda ka palagi. Kahit mga anak ka na. Hindi natin pababayaan ang figure mo. Oh, ang sarap naman sa heart. Sa palagi mo ba, magugustuhan ako ng parents at saka ng kapatid mo? Just be yourself. Hindi naman sila nangyayaalam sa usaping love life ko. Lalo pa tungkol sa akin. Imposible yun. Hindi ko umuibo si Matilda, pero napansin niyang napaismi dito. May mali ba sa sinabi ko? Hindi naman kasi tayo lovers, papi. Di lang naman na meron tayo, hindi ba? Regardless, kahit wala silang pakialam sa'yo, no? Oo nga. Pero sa harapan nila, we should be lovers. I mean, we have to pretend to be lovers. Oo na. Ang sa akin lang, dapat malinaw sa'yo na walang namamagitan sa atin na something romantic. Ayoko namang balang araw, lalo na kapag magdi-divorce na tayo, luluhod ka at maghahabol sa akin. Lihim na napangiti si Crisostomo. Medyo nayabangan siya kay Matilda sa part na yun. Pangit nga siya. Pero may pride naman siya at higit sa lahat, may pera pa. Huwag ka mag-alala. Malinaw naman sa akin yun. Bago bumaba ng sasakyan, ay ininsayo nilang kwentong nabuo nilang dalawa. Pagkatapos ay sabay at sweet silang pumasok sa loob ng isang magarang eleganteng bahay. Inaasahan niya na naroroon din si Floro at hindi naman siya nagkamali. Nauna pa nga itong dumating kasama ang isang magandang babae. Kahapon pa kasi siya nagsabi sa kanyang ama na dadalhin niya doon si Matilda. Sigurado siyang nalaman yun ni Barbara, kaya nasabihan na rin ito ang anak na si Floro. Hindi naman talaga papayag ang mga ito na malamangan o maunahan sa kahit na anong bagay. Oh, nariyan na pala kayo. Tamang-tama, kompleto na tayo. Good evening po, sir. Kasama ko po si Matilda, girlfriend ko po. Magandang gabi ho, ma, pa. Magandang gabi naman, iha. Maupo kayo at nang makakain muna tayo. Habang kumakain, ay hindi maiwasang mapansin ni Chris ang mayat-mayang pagngisi ni Floro. Pagkatapos ay maiiling ito. Matapos ang hapunan, ay nagtungo ang pamilya sa sala upang doon formal na magkaharap-harap. So, Matilda, right? Magkano naman kaya ang ibinayad sa'yo nitong si Crisostomo para mapasama ka niya rito ngayong gabi? At magpanggap na girlfriend niya? Floro, itigil mo na yan. Respeto mo naman ang kapatid mo at ang bisita niya. Ang totoo po niyan, hindi lang po ngayong gabi ako sasama kay Crisostomo. Magpapakasal din ho kami at bubuo ng sarili naming pamilya. Hindi inaasahan ni Chris na sasabihin yun ni Matilda na may tapang at determinasyon sa harapan din ng mga magulang niya at kapatid. Parang hinaplos ang puso niya. Napatitig siya sa babae at ngumiti, lalo na nang hawakan nito ang kanyang mga kamay at bahagyang pisilin yun. Aba, mahusay kung galon. Tama yan. May malinaw kayong plano kung saan pupunta ang relasyon. Hindi na ako makapaghintay pa na magkaapo sa iyo. Habang pauwi at sakay ng sasakyan, hindi mawala ang matamis na ngiti sa mga labi ni Crisostomo. Ang saya-saya mo ah. Okay na ba yung acting ko? Tumango siya at nginitian na naman ito. Bagamat acting lang, masaya siyang maramdaman na kahit hindi totoo, ay may babaeng nagtatanggol sa kanya. Nararamdaman niya kahit sandali na kamahal-mahal siya. Oo,
Napakahusay mo. Napaniwala mo sila na kahit ganun-ganun lang. Lalo na si Floro. Hindi kasi madaling mauto yun. Pero kanina, grabe. Wala akong masabi. Kaya dapat may bonus ako Hayaan mo. Sa susunod mas gagalingin ko pa. Kailangan sa susunod pagpunta natin doon, buntis ka na. Para kahit hindi muna tayo magpakasal, wala nang magagawa si Papa. Ganun ba? Hayaan mo. Pagigihan pa nating makabuo. Para sa susunod, may ipagmalaki na tayo sa kanila. Ang akala ni Chris ay yun ang pinakamahirap na parte ng buhay niya bilang anak ni Francis Natividad. Pero hindi niya inaasahan na yun palang magiging pinakamasaya at pinaka-exciting na part. Oo nga't matatapos din kalaunan. Pero sa ngayon, plano niyang i-enjoy na lang muna ang mga pribilehiyong kalakip ng malaking halaga na ibabayad niya kay Matilda. Talaga? Nakakahiya naman sa inyo ni Matilda. Ayos lang ako dito. Hindi yun. Masaya lang ako nakilala ko kayong magkapatid. Tsaka birthday ko naman yun. Ako nang bahala sa kakambal mo. Sige. Pero magsasabi din muna ako sa kanya ha. Iba kasi yung ugali nun Maniwala ka sa akin. Papayag yun. Masyado kaya itong makulit ngayon, Chris. Saka mukhang in love ka talaga sa kapatid ko. Hindi niya na sinagot pa ang sinasabi nito. Totoo na baka na in love na nga siya kay Matilda. Pero wala naman yun sa kasunduan nilang dalawa, kaya kailangan niyang pigilan ang nararamdaman. Basta pumunta ka sa birthday ko ha. Magpapareserve na ako ng table for 3. Huwag kang mawawala Pag-uwi ay ipinagbigay alam niya agad kay Matilda ang plano niyang isama sa dinner date nila si Micaela. Bahagya pang napaisip ang babae at saka nagtatakang nagtanong sa kanya. Parang wala naman akong maalala na pinakilala ko kayo sa isa't isa ni Micaela. Di ba nung ipinaabot mo sa akin yung 3,000 pesos nung nakaraang buwan? Oo. Pero nagkakilala na kayo nun? Ang totoo niyan, doon pala siya nagtatrabaho sa cafe na lagi kong kinakainan na almusal. Nagkausap kami minsan. Siya nga yung nagsabi sa akin ng mga paborito mong pagkain. Di mo ba alam kung saan nagtatrabaho ang kakambal mo? Sa cafe siya nagtatrabaho? Dati kasi sa convenience store siya doon sa 7-Eleven. Malapit sa simbahan. Hindi kasi kami madalas na nag-uusap. Ganun ba? Pero ayos lang naman yun sa'yo, di ba? Na iayain ko siya ng kasama sa dinner date natin. Oo naman. Matagal na din kami huling nagbanding nun Masyado kasing busy sa buhay yung isang yun. Ayaw mag-enjoy. Ayaw manlalaki. In short, ang boring kasama. Kahit saan ko yayain, ayaw sumama. Mas gusto pang isubsubong mukha sa libro at mapag-isa. Bahagya siyang natawa sa sinabi ni Matilda. Hindi siya sang-ayon dito. Pero hindi na siya nagsalita. Bukod kasi sa hindi naman siya naboboard na kausap si Micaela. Puro magagandang bagay lang din ang sinasabi nito tungkol sa kanya. Samantalang kabaliktaran naman nun si Matilda ngayon sa kakambal niya. Alam mo sis, subukan mo ding mag-ayos minsan. Tingnan mo nga yung itsura mo. Nagmumukha ka tuloy alalay ko Marunong naman ako mag-ayos. Ayoko lang. Sayang sa oras. Saka late na din ako nagising kanina dahil night shift ako kahapon. Nakakapagpahinga ka pa ba ng maayos niyan? Panggabi ka rin ngayon. Oo sana, pero nakipagpalit naman ako ng day off dun sa katrabaho ko. Ginawa mo yun? Ikaw dati kahit anong yaya ako sa'yo kahit pa birthday natin, ayaw mo sumama. Ni hindi ka gumagawa ng paraan. Si Chris lang pala ang makapagyayaya sa'yo. Nahihiya ako sa jowa mo tsaka pakikisama na din. Tamang kakambal mo, Matilda. Ayaw niya lang sigurong mapahiya ako sa kanya. Okay, sabi niyo So paano? Tara na? Sa tabi ng driver na upo si Micaela. Samantalang sa likuran naman sina Matilda at si Chris.
Habang nasa biyahe, nararamdaman ni Chris ang kakaibang kilos ni Matilda. Pasimple siya nitong hinihipuan. Hindi niya tuloy mapigilang mag-ingay dahil sa kiliti. Nakikita niya sa rearview mirror ang paminsan-minsang pagsulyap sa kanila ni Micaela. Hindi niya maipaliwanag ang mararamdaman sa tuwing nagtatama ang kanilang mga mata. Ano ka ba? Mamaya na nga. Talagang yari ka sa akin, mami ha. Hindi ka naman pupunta sa trabaho mo yung gabi, diba? Pwedeng hindi. Kung pipigilan mo ko. Gagawa ulit tayo ng baby magdamag, Hinalikan pa siya nito sa liig, na siya namang ikinakiliti niya. Hindi niya maintindihan dahil never namang naging clingy si Matilda sa kanya simula nang nagsama sila. Tila masyadong mainit ang dalaga ng mga sandaling yun. Naging maayos naman ang hapunan nila sa isang eleganteng restaurant. Hindi naging dingid sa dalawa na siyang may-ari ng lugar na yun. Habang manghang-mangha si Matilda, si Micaela naman ay nakangiti lang habang inililibot ang mga mata sa loob ng lugar. Napansin niya kung gaano kabusisi si Micaela sa lahat ng bagay. Tahimik lang ito pero ramdam niya ang pagkakapareho nila ng ugali. May ganito ka pala kagandang restaurant, Papi. Ba't ngayon mo lang ako dinala dito? Pang VIP kasi ang restaurant na to, Matilda. O bakit? Hindi ba ako mukhang VIP? Magiging asawa na nga ako ng owner eh. Ang ibig kong sabihin, mga businessmen lang ang pumupunta rito kadalasan habang nagbi-meeting. Madalas exclusive kami sa isang grupo sa isang araw. Kaya ba tayo lang rin ang naririto ngayon? Napangiti si Chris bago tumango. Tama ka, Micaela. Considered as VIP tayo ngayon. How sweet naman, Papi. Ang swerte ko talaga sa'yo. Samantala, nagsimula ng selebrasyon at isang kilalang chef ang humarap sa kanila. Live na inanda nito at niluto nito sa harapan nila mga pagkain. Pagkatapos ay direkta yung inihain sa plato nila. Hindi rin yun gaano karami. Halos isang subo lang kada serving. Pero nasa higit 30 putahe naman. Grabe, paisa-isang subo lang. Pero sobrang sasarap ha. Nabusog ako ng gusto, Papi. Mukhang hindi ko nakakayaning umibabaw mamaya nito. Kahit bahagyang madilim, napansin ni Chris kung papaano namula ang mukha ni Micaela. Tila ito ang nahihiya sa pagiging vocal ng kakambal nito. Maging siya naman ay bahagyang nahiya. Lalo pat nasa harapan pa rin nila yung chef. Ikaw talaga. Pwede ba mamaya na natin pag-usapan ng tungkol dyan? Bakit ba? Ayaw mo ba na nagiging proud ako sa iyo, Papi? Saka, deserve mo naman ang masarap na regalo ngayon. Lalo pat binusog mo din ako ng masasarap na pagkain. Tsaka ano bang nakakahiya? Alam na din naman nila yung tungkol sa bagay na yan. Diba, chef? Natawa na lamang na tumango si chef. Matapos batiin nito si Crisostomo sa birthday nito at makipag-toast ng isang beses, ay nagpaalam na rin ito sa kanila. O paano? Kaya mo namang umuwi mag-isa, Sisi, di ba? Halatang nagulat si Micaela sa sinabi ng kakambal paglabas nila ng restaurant niyon. Naibook na kita ng taxi pa uwi sa apartment natin ha. Ayan, kadarating lang. Pasensya ka na ha. Gusto ko kasing masolo itong si Chris. Alam mo na, kailangan naming makabuo ng baby ng mas mabilis. Oo naman. Pero, heto simpleng regalo ko sa'yo, Chris. Salamat sa masarap na hapunan. Nabusog ako. Happy birthday ulit. Gusto pa sanang kontrahin ni Chris si Matilda sa pagpapasakay nito sa kakambal sa ibang sasakyan. Pero wala na siyang nagawa dahil obvious naman sa itsura nito na naboboard na itong kasama ang kakambal nito. Nako, nag-abala ka pa. Pero maraming salamat. Ikaw pa lang ang unang nagbigay sa akin ng regalo sa buong buhay ko. Ingat ka sa biyahe ha. Huwag mong kalilimutan picturean yung plate number ng sasakyan. I-send mo kay Matilda.
Okay, salamat ulit. Mauna na ako sa inyo, sis. Totoo ba, Chris? Siya yung unang nagbigay sa'yo ng regalo? Sa yamang mong yan? Hindi naman ako mayaman, Matilda. Sakto lang naman ang pamumuhay ko. Nakakaaluan at nakakabili ng luho. Kahit pamilya mo hindi ka niririgaluhan? Ay, oo nga pala. Matagal ko nang gustong tanungin to eh. Sana hindi ka ma-offend. Sige lang. Ano ba yun? Napansin ko, sir ang tawag mo sa papa mo. Saka, bakit? Bakit hindi nila ako kamukha? Oo, Dahil ampun lang ako. 17 years old ako nang legal na ampunin ni Sir Francis. Kaya naman sir ang tawag ko sa kanya. Kasi ayaw ni Floro na makipagpapa din ako. Mas okay na din yun sa akin. Mas formal. Mas may respeto. kaya pala. Gets ko na ngayon. Ang bait naman pala ni Sir Francis, ano? Hayaan mo na. Mas magandang regalo naman ang ibibigay ko sa iyo mamaya. Hindi na lang siya kumibo. Nai-excite naman talaga siya sa pangako nitong kaligayahan. Pero hindi maalis sa isip niya ang pag-aalala kay Micaela. Pasado 12:00 na kasi ng gabi. Kung alam niya lang na hindi na ito maihahatid pa uwi, edi sana'y tinawagan niya yung isa nilang driver at ipinahatid dito si Micaela. Totoo? Buntis ka? Oo nga, hindi ka pa rin ba makapaniwala? Galing ako sa OB kanina. Confirmed! 6 weeks na akong buntis. Kaya pala ibang pakiramdam ko nitong huling 2 buwan. Sobrang saya ko lang. Hindi ko akalain na makakabuo tayo ng ganong kabilis. Ibig sabihin, 2 weeks pa lang tayong nagsasama. Nabuntis ka na kaagad. Parang gano'n na nga. Kailan ba ang balik mo sa OB? Sasama ko ha. Tapos bibili tayo ng mga gamit. O kaya, tama. Pupunta muna tayo kina Papa. Ipapaalam natin ang magandang balita na to. Sigurado matutuwa yun. Ano ka ba? Isa-isa lang muna. Next month pa ang balik ko sa OB. Nabigyan na din naman ako ng mga vitamins. Sige, ganito na lang. Ipapa-schedule ko na lang sa sekretary ni Papa kung pwedeng tayong pumunta doon. Ikaw ang bahala. Kinabukasan lang din, pinagbigyan na sila ni Francis na makaharap ito. Sa isa sa mga restaurant nila, doon sila nagkita-kita upang doon na rin mag-dinner. Hindi niyo po nabanggit na family dinner pala ito, sir. Bakit? Si Francis lang ba ang gusto mong i-meet up today? Ano bang sasabihin mo sa kanya? Tungkol ba sa business? Hindi po. So it's a family matter? Or personal? Family po, tita. Then we're good, right? Umorder na tayo. Napayuko na lamang si Chris. Ilang sandali pa'y dumating na din si Floro. Pero nag-iisa na ito. Ang mga mata nito'y nakatuon kay Matilda na may kakaibang nararamdaman si Chris sa paraan nito ng pagkakatitig sa nobyo niya. Pero hindi niya yun binigyan ng pansin. Likas naman talagang inggitero si Floro at insecure sa kanya kahit mas lamang naman yon sa maraming bagay. Bakit nag-iisa ka lang, iho? Nasaan ang nobya mo? Dinispatcha ko na. Nagsinungaling sa akin babaeng yun eh. Oh, talaga? Bakit? Anong ginawa niya? Hindi siya nagsabi sa akin na may PCOS pala siya. Mahirapan siya magkaanak. Buti na lang, hindi ko pa inaalok ng kasal. Ganun ba? Anong plano mo ngayon? Napansin niyang pasimple na naman itong tinitingnan si Matilda. Nang tingnan ni Chris ang nobya, ay sandali itong nakipagtitigan kay Floro bago nagbaba ng tingin. Kumabog ng malakas ang dibdib niya. Gayunpaman ay pilit siyang kumakalma. Buntis na si Matilda, kaya wala nang magagawa si Floro kung hindi ang tumingin na lamang. Huwag kang mag-alala, Dad. Hindi ko kayo bibiguin. Makukuha ko ang pinakamalaking share at sisiguraduhin ko yun. Lihim na lamang na napangiti si Chris. Sa likod ng isip niya ay nai-excite na siyang makita ang reaksyon nito mamaya
kapag sinabi niya ang magandang balita. I like the spirit, Floro. Anyway, may sasabihin daw sa akin si Crisostomo. Ano ba yon? At kailangan mo pang magpa-schedule sa sekretary ko. Buntis po kasi si Matilda, sir. Magpapakasal na po kami kapag malapit na siyang manganak. Para maging legitimate child din ang magiging una ninyong apo. Nanlaki ang mga mata ni Barbara. Samantalang gumuhit naman ang masayang ngiti sa mga labi ni Francis. Ngiti naman ang tanging naging reaksyon ni Floro na ikinakunot ng noon niya. Well, that's good news. I'm so proud of you, Chris. What? Agad-agad? Ang bilis naman yata. Bakit? Sigurado ka bang anak mo nga yan, ha? Lalo namang nangunot ang noon ni Crisostomo dahil sa itinura ng kapatid. Nakabawi lang siya ng mabilis na hawakan ni Matilda ang isang kamay niya. Nang tingnan niya ang nobya, ay sumenyas ito na kumalma lang siya. Sigurado ako na sa kanya to. Kung gusto nyo, ipa-DNA nyo pa. Alam mo, Floro, baka kahanap ka din naman ng babaeng deserving sa'yo. Huwag mo na pag-initan itong kapatid mo at ang girlfriend niya. Ang magandang mood ni Chris ng araw na yon ay agad din na napalitan ng hindi maipaliwanag na inis. Wala sa isip niyang pagdudahan ng katipan, pero parang binigyan siya ni Floro ng dahilan para gawin yon. Kaya nga aminadong binata na nagtagumpay na naman ang kapatid niya na sirain ang gabi niya ng araw na yon. Sa kabila ng hindi magandang pangyayari ng gabing yon, ay hindi pa rin kinalimutan ni Chris ang obligasyon niya kay Matilda. Lagi siyang present sa mga check-ups nito at sa loob ng ilang buwan na yun, ibang sayang nararamdaman niya. Saya bilang isang lalaki na malapit nang maging ama. Makalipas ang ilang buwan. Talaga? Ang sweet naman. Kailan mo balak gawin ang proposal? Sa lalong madaling panahon sana. Kailangan bago maisilang pamangkin mo, maikasal na kami. Sige, ako na ang bahala sa decorations. Kilala ko naman ang mga hilig ni Matilda. Salamat talaga, ha. Ang laking tulong mo talaga sa akin. Naku, wala yun. Kahit ano basta makakapagpasaya sa kambal ko. Pag-uwi niya sa bahay, ay sinalubong siya ng nakangiting mukha ni Matilda. Inasikaso siya nito kaagad. Nakapagtataka din ang pagiging clingy nito. Nang mahiga siya upang magpahinga sana, ay tumabi pa ito sa kanya at yumakap. Oo nga pala, Chris. Plano kong magtayo ng negosyo. Okay lang ba kung kuhain ko na yung 2.5 milyon na natitira? Gusto ko kasi hanggang kaya ko pang kumilos, masimulan ko na yung negosyo ko. Sigurado ka ba? Pwede naman huwag ka na magtrabaho hanggang makapanganak ka. Ako nang bahala sa lahat. Tsaka, paano si baby kung magdinegosyo ka? Ano ka ba naman, Chris? Ayoko namang magkulong lang dito sa bahay, no? Nakakadepresyon. Gusto ko kasi may ginagawa din ako. Tsaka, iba na yung may sarili akong pera. Kukuha na naman tayo ng makakasama sa bahay. Katulong o kaya yaya. Yun na nga di ba? Kaya nga makakapagtrabaho pa din ako. Marahas siyang napabuga ng hangin. Kalaunan ay ngumiti na rin siya at tumango. Sige, basta ipangako mo lang sa akin. Aalagaan mo din si baby, ha. Kailangan niya ng affection nating dalawa para lumaki siyang mabuting bata. Oo na. Basta yung cheque ha. Iwanan mo na lang bukas para maasikaso ko na ha. Tumango siya. Magandang chance na din yon para makapag-set up si Micaela sa bahay nila para sa proposal na gagawin niya. Kahit pa sabihin na napagkasunduan naman nila ni Matilda na maikasal talaga bago pa ito manganak, ay gusto niya pa rin hingi ng formal ang kamay nito. Pag-uwi ni Chris kinabukasan ay wala na si Matilda sa bahay. Nagpalit na siguro siya ng cash. Sigurado manggapon siyang mawawala ngayong araw. Tamang-tama. Maisi-set up na namin ang kwarto. Hindi na siya natulog.
At ilang sandali pa ay dumating na din si Micaela. Unang beses nitong nakapasok sa kwarto niya. Dala na din nito ang lahat ng kakailanganin para sa pagdidekorasyon. May CCTV naman dito sa bahay mo, di ba? Meron. Bakit? Ano kasi, silosa yun si Matilda. Baka lang kung anong isipin niya kung maabutan niya tayo dito. May mic din ba yung CCTV niyo? Huwag kang mag-alala. Pwede niya namang ma-access kung talaga magdududa siya. Nag-almusal ka na ba? May bago akong biling cake mula dun sa cafe. Kain muna tayo bago magsimula. Matamis na ngumiti si Micaela bago tumango. Ilang sandali pa ay sabay na silang nag-almusal. Sandaling nagkwentuhan at tawanan. Nang matapos ay nagsimula na silang maglagay ng mga palamuti. Gabi, 8:00 na at ilang beses na rin tinatawagan ni Chris si Matilda. Pero pinapatayan lang siya nito ng cellphone. Ni hindi nito sinisin ang mga chats niya. Hindi niya din sinisin ang mga chats ko. Bakit kaya? Kinabahan na si Chris, gayunpaman ay pinipilit niya pa rin ngumiti kay Micaela. Baka busy din siya. Ang sabi niya kasi, gusto niya raw magtayo ng negosyo. Hindi kaya dumiretso siya sa pag-aasikaso nun? Nang bigla na lamang tumayo si Micaela at kunot noong may tila hinahanap sa kwarto ni Matilda at Crisostomo. Ano yun? Nasaan nga pala yung mga damitan ni Matilda? Una nitong pinasok ang banyo. Paglabas nito ay itinuro niya naman dito ang cabinet na pinaglalagyan ng mga gamit ng kambal nito. Nang buksan niyo ni Micaela ay saka pa lang niya nauunawaan kung ano talaga ang nangyayari. Sinasabi ko na nga ba eh. Matilda talaga. Umalis siya, dala lahat ng gamit niya. Ibig bang sabihin, hindi na siya babalik? Parang ganun na nga. Hindi. Bakit niya naman gagawin yun? Buntis siya. Paano ang anak namin? Napailing na lamang si Micaela at malungkot na tumitig ito sa kanya. Pasensya ka na ha. Kung may makakasagot man siguro niyan, yun ay si Matilda lang din. Hindi kasi kami madalas magkausap nun eh. Kalokohan to. Hindi niya ito pwedeng gawin sa akin. May anak kaming dalawa at may kasunduan kami. Kasunduan? Dala na rin ang pinaghalong nararamdaman niya ay sinabi ni Chris kay Micaela ang tunay na sitwasyon sa pagitan nila ni Matilda. Sinabi niya rin dito maging yung 5 milyon na napag-usapan nila. Pero wala siyang nakitang pagkainggit o pagkamanghaman lang sa mga mata nito. Mas lamang doon ang awa. Awa para sa kanya. Hindi mo nga kilala si Matilda, Chris. Ang buong akala ko ay seryoso ka sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Na hindi ko pa siya lubusang kilala. I mean, oo nga. Pero may kasunduan kami at pumayag siya doon. Once na makipaglaro ka sa kanya, lalo na kung may kinalaman sa pera, siguradong magwawagi siya sa huli, Chris. Survival ang kakambal ko na yun. Makikipaglaro siya sa'yo sa paraang gusto mo. Pagkatapos ay hindi mo na namamalayan na talong-talo ka na pala sa huli. Ibig mong sabihin, pinirahan niya lang talaga ako. Kung gano'n naman pala, bakit pa siya nagpabuntis sa akin? Para sa pera? Inis na nasabunutan ni Chris ang sarili. Kinuha niya ang cellphone at idinayal ang numero ni Matilda. Ni hindi niya mabilang kung ilang beses na siyang tumatawag. Nang sa wakas ay sagutin yon ng babae. Hello? Nasaan ka na? Kanina pa kita hinihintay. Umuwi ka na. May sorpresa ako sa'yo. Hindi na ako uuwi, Chris. Kaya tigilan mo na ako. Ano ba sinasabi mo? May kasunduan tayo, di ba? Nagbago ng isip ko. Paano ang anak ko? Hindi mo pwedeng mabago yun. Umuwi ka na. Kung ano mang problema meron tayo, pag-usapan natin. Magkita na lang tayo bukas. Iti-text ko sa iyong address. Ano? Pero Magkakasunod na end button ang tuluyang pumutol sa napakahaba pa sanang litanyang sasabihin niya.
Tuloy raw siyang napatitig sa screen ng cellphone. Ano bang nangyari? Bakit bigla ka nagkaganon? Heto, iinom mo na lang muna yan, Chris. Napatingin siya sa basong puno ng wine. Gustong matawa ni Chris kahit nasa kalagitnaan ng ganoong damdamin. Paano'y obvious kasi na hindi marunong magsali ng wine si Micaela sa kopeta. Pinuno nito ang wine glass na parang juice lang ang iinumin nila. Salamat, Mick. Pero ang dami nito. Oo nga eh. Muntik pa nga sanang umapaw. Bawasan mo na, baka matapon pa kasi, sayang naman. Bakit ba kasi ang dami mong isinalin? Kahit hanggang kalahati lang sana nitong baso. Pasensya ka na ha. First time ko kasi maging tanggera eh. Tanggera? Oo, yung taga-tagay sa inuman. Di ba tanggera ang tawag doon? Ah, Tumangu-tango na lamang siya at bahagyang napangiti. Kahit papano ay napagaan ni Micaela ang nararamdaman niyang pagdadalamhati ng mga sandaling yun. Sinamahan siya nito buong magdamag. Akalain mo, tayo din pala ang kakain ng mga pinaghanda natin. kaya nga eh. Tapos itong mga dekorasyon, ang gagawin natin dito? Napakibit balikat ang babae. Maya-maya pa ay kinuha nito ang cellphone at nagumpisang kumuha ng mga larawan kasama ang mga disenyo. Anong ginagawa mo? Remembrance lang. Sayang yung effort natin. Ang romantic pa naman ang dating. Romantic ka ding tao, no? Bakit hindi kaya kayo parehas ni Matilda? Samantalang iisa lang naman ang birthday nyo. Parehas din kayo ng zodiac sign. Ewan ko din eh. Noon pa kasi, focus na talaga ako sa pag-aaral. Tapos siya lagalag naman at mabarkada. Madalas nga akong yayain niya noon at ipahamak dahil kamukha ko nga siya. Madalas ako yung napapagkamala ng mga inaaway niya, kaya ako nabubugbog palagi. Hindi nakakibo si Chris. Hindi niya kasi alam ang tungkol doon dahil ngayon lang din ito nakwento ni Micaela. Buti nga nagpatato na siya nung 4th year high school na kami. Natigil na rin yung pambubugbog sa akin dahil nakilala na nila si Matilda. Tapos nung makagraduate na kami, nagsulo na kami sa buhay. Siya nagtrabaho na sa bar. Ako naman nag-working student. Ganun pa din, magkasama kami pero sobrang magkaiba ng buhay namin. Parang nga lang kaming boarder lang sa apartment at hindi magkapatid. Pansin ko nga, malayo kayo sa isa't isa. Pero bakit pagdating sa kakambal mo, ikaw ang mas nagbibigay? I mean, gaya nito, suportado mo siya sa lahat ng bagay. Mas nakakaunawa kasi ako, Chris. Dahil marahil nakainom na, kaya naging madaldal na si Micaela. Malamlam na ang mga mata nito at medyo namumula na din ang muka. Nang alisin nito ang suot na makapal na salamin, ay lalong lumutang ang ganda nito. Padipa itong nahiga sa sahig at tumitig sa kisame. Ang totoo niyan, nahihiya ako sa ginawa ng kapatid ko. Sana maliwanagan kung bakit bigla siyang nagtago. Naging mabuti kang tao sa kanya. Sana makonsensya naman siya. Marahas pa itong napabuga ng hangin, saka papikit-pikit na humikap. Maya-maya pa ay tuluyan na itong nakatulog doon. Malungkot na napangiti si Chris. Hindi niya maiwasang pagmasdan si Micaela. Talagang wala silang pinagkaiba ni Matilda sa muka. Nga lang, mas mukhang inosente at mabait talaga si Micaela kumpara sa kakambal nito. Makikita sa mukha nito ang pagiging disenteng babae. Kinabukasan ay maaga siyang umalis at tinungo ang address na tinext ni Matilda sa kanya. Iniwan niya na lang sa kondo niya si Micaela dahil tulog pa naman ito. Pagdating sa isang pampublikong restaurant ay agad na naghanap ang mga mata niya hanggang sa matanaw niya ang nakaupong bulto ni Matilda. Matilda, saan ka ba natulog at anong ginagawa mo sa ganitong... Ayoko na, Chris. Tapusin na natin ang deal. Ha? Pero Nagbago ng isip ko.
Besides, hindi naman natin pinag-usapan na bawal ang magbagong isip, di ba? Paano ang anak natin? Di ba? Hindi mo to anak. Kaya wala kang dapat na ikabahala. Kami na ng tunay niyang amang magpapalaki sa kanya. Parang hindi agad nagsisink in sa utak niya ang sinabi nito hanggang sa lumitaw mula sa kung saan si Floro. Malaki ang pagkakangisi nito nang maupo sa tabi ni Matilda. Mabuti naman nandito ka na, babe. Tapos na ba? Babe? Matilda? Oo na, siya ang tunay na ama ng ipinagbubuntis ko. Okay na ba tayo? Kaya tandanan mo na ako, Chris. Umay na ako sa'yo. Kinuha mo lang yung pera? Tapos, iiwanan mo na ako? Oo, bakit? Akala mo ba madaling makasiping ka araw-araw? Ang liit mong lalaki, ang laki pa ng tiyan mo. Hindi kita masikmura, Chris. Pero pinagtitiisan kita. Aba, kung tutuusin nga, kulang pa yung 5 milyon sa ligayang naibigay ko sa'yo. Di ba sinabi ko sa'yo? Ha? Huwag kang pakakampante na ikaw ang ama. Ito kasi si Matilda, naawa lang daw sa'yo. Alam mo, babes, hindi ka naman taga-animal welfare para maawa sa isang hayop. Ikaw talaga, oh. Naikuyom ni Chris ang kanyang kamao. Pakiramdam niya ng mga sandaling yon ay wala sila sa public place. Nagdilim ang paligid niya at nanginig ang buo niyang katawan. Anumang oras ay pwede siyang makapanakit o siyang masaktan. Mga hayop, mga demonyo kayo. Mas masahol pa kayo kay Satanas. Paano nyo nagawang magmanipula ng ibang tao? Tol, walang personalan. Huwag mo kong matawag-tawag na tol. Siguro pangit ka ang pisikal kong anyo. Pero ikaw, naghuhumiyaw sa kapangitan ng loob mo. Yang inggit mo at insecurities mo sa isang tulad ko. Amoy na amoy ko hanggang dito. Ngayon, sino ang mas nakakaawa sa atin, Floro? Itong mukhang to na nilait-lait nyo ngayon. Guess what? Ako pa din ang unang lumaway sa buto na yan bago mo sagpangin paagaw sa akin. Tagasalo ka lang ng bagay na pinagsawaan ko na't natikman. At yun ang hindi mo na mababago kahit kailan. Dahil doon ay walang paalam na tumayo si Floro mula sa pagkakaupo nito at inundayan siya ng suntok sa muka. Galit na galit ito at halos mamula ng muka dahil sa galit. Hayop ka! Papatayin kita! Papatayin kitang walang hiya ka! Hindi na siya nanlaban, bagamat malaki ang pagkakangisi ng labi niyang duguan. Tumatawa din siya ng malakas. Sa ganoong bagay man lang ay makabawi siya kay Floro. Literal na wala siyang maramdamang sakit kahit ilang suntok pa ang tumatama sa kanya. Halos durog na rin kasi ang puso niya dahil sa mga nalaman. Ilang mga nasa paligid ang kusang umaawat sa kanila at tumawag ng guard. Ilang sandali pa ay mag-isa na naman si Chris sa loob ng kanyang sasakyan. Hindi na nila piniling magpunta pa sa barangay o sa police station para mag-file ng report. There's no way na masasangkot ang pangalan niya sa mga walang kabuluhang pangyayari. Bakit naman kasi hinayaan mo si Floro na bugbugin ka, ha? Ayan, nagka-black eye ka pa tuloy. Hindi kumibo si Chris. Malayo ang tanaw niya. Nasasaktan siya at hindi niya yun nagawang pigilan. Tumama pa sa pisngi niyang mainit-init na buntong hininga ni Micaela. Hindi kasi dapat ginagawang punching bag ang mukha mo. Lalo na sa walang kwentang tao tulad ng inggitero mong kapatid. Sa palagay mo ba, ganun ka-obvious ang pagkatanga ko para lukuin ako ng ganito? Micaela. Ano ka ba? Nagtiwala ka lang naman eh. Huwag mong sisihin ang sarili mo kung bakit ka niloko. Choice nilang gawin yun. Sobrang pangit ko lang talaga, no? Sino bang matinong babae ang magsisettle sa tulad ko? Hindi nga ako presentableng tingnan. Mukhang amoy maasim. Kahit hindi naman talaga. Nakikinig lang si Micaela pero titig na titig ito sa kanya. Alam mo,
Yung pagsisettle down na yan, hindi yan binabase sa mukha. Para sa akin, binabase yan sa kapasidad ng taong mag-provide para sa magiging kapareha niya at bubuin nilang pamilya. Tsaka yung pagiging emotionally attached at supportive partner mo dun sa tao. Yun ang basehan kung dapat ka bang magsettle sa kanya. Mangha na naman siyang napataas ng mukha kay Micaela. Bakit kaya hindi ikaw yung una ko nakilala, Micaela? Gaya mo lang din ako, Chris. Hindi pansinin. Kasi nga, normal lang na tao. I mean, simple lang. Nothing special. Unlike ni Matilda, na alam kung paano palabasin ang charm niya. At magamit yun ng tama. Magamit ng tama? Magamit sa paraan niya para magmanipula ng tao. Hindi ako papayag na maging talunan sa huli. Ipinapangako ko sa pagkakataong ito, sa akin mapupunta ang huling halakhak. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Hindi ka naman talaga pangit, Chris. Kulang ka lang sa alaga sa katawan mo. Bakit hindi mo gamitin ang pera mo para i-enhance ang sarili mo? I-enhance? Paano? Sigurado ako, sa oras na pumayat ka at naalagaan mong balat mo, walang sinabi sa'yo ang floro na yun. Konting tangos lang ng ilong. Magkano lang naman ang pagpapa-rhinoplasty eh? Ipapa-opera ang ilong ko? Ano ka ba? Suggestion ko lang naman yun. Ikaw pa din ang masusunod kung... Nang bigla na lang kapitan ni Chris ang mga braso ni Micaela. Tulungan mo ko, Micaela. Gusto ko mabago. Ayoko na sa itsurang ito. Kailangan kong patayin ang lumang Crisostomo para mabuhay ako uli. Pakiusap. Babayaran kita kahit magkano. Kung gusto mo, ako nang sasagot sa tuition. Tutulungan kita ng walang kapalit, Chris. Hindi lahat ng bagay kailangan mong palitan ng pera. Nandito ako bilang kaibigan mo, okay? Tila napahiya si Chris sa sarili. Nahihiya na rin siyang tumango. Pasensya ka na sa akin. Ayos lang yun. Naiintindihan ko. So, paano? Kailan mo balak simulan? Ngayon din, Mick. Nagsimula sila sa pagkain. Si Micaela ang nanguna sa pagbabawas ng mga sweets at carbs. Maging ito din kasi ay sumabay din sa pagdadayet niya. Pagkatapos ay sabay din silang nag-enroll sa gym. Saktong sem break noon kaya maluwag ang oras ni Micaela para samahan siya. Ang sakit na nararamdaman sa naging kabiguan sa pag-ibig ay ibinuhos lahat ni Chris sa pag-aayos ng sarili niya. Hindi ka na nakakapagtrabaho dahil sa pagsama-sama mo sa akin. Naiya na ako sa'yo. Sana iyaan mo kong makabawi sa pagpapagaan mo ng mga expenses. Marahas na napabuga ng hangin si Micaela. Saka natatawang tumitig sa kanya. Nasa harapan sila ng pagkain noon at parehas salad ang nilalanta kanila. Ganito na lang. Sige, para hindi ka na mag-guilty dyan. Yung rate ng sahod ko dapat sa trabaho, yun ang babayaran mo. Tapos sa gabi, papasok pa din ako sa trabaho. Okay ba yun? Pagod ka na nun. Bakit na lang hindi ka na lang muna huminto? Nako! No way! Ang hirap kaya humanap ng trabaho na willing mag-adjust sa oras na kailangan ko sa school, no? Nag-aalala lang ako sa'yo. Baka mamaya niyan. Hindi ka lang basta pumayat. Ayoko namang magbutot balat ka. Dahil lamang sa puyat at stress. Hindi mangyayari yun. Sa tabakong to. Hindi ka naman mataba. Mabilbil ka lang talaga. Mahilig ka lang kasi sa sweets kagaya ko. Simula ng araw na yon ay naging mas malalim pa ang pagkakaibigan nilang dalawa. Mas naging kampante ang presensya ng bawat isa at mas naging open sa lahat ng bagay. Na-schedule na kita ng appointment para sa rhinoplasty mo. Nakaka-excite naman. Excited ka din bang gumapo ako ng tuluyan? Oo naman no. Para wuyo na silang lahat. Ewan ko lang kung hindi maglaway ang mga babae sa'yo.
Nakisabay na lang din si Chris sa malutong na tawa ni Micaela. 6 na buwan ang nakalilipas, simula nang mag-strict low carbs diet sila at sinabayan pa nila ng tamang fasting at oras sa gym. Malaki pa ang pinagbago ng katawan ni Chris, gayon din kay Micaela. Tuluyan nilang nalabanan ang pagkamis nila sa mga sweets. Gayunpaman, ay once or twice a month kung pagbigyan nila ang mga hilig sa pagkain. Hindi naman yun nakakaapekto ng malaki sa diet nila. Grabe, magang-maga naman yan. Ay, eto, sipsipin mo na lang yung arroz caldo. Blender ko na lang yan para makain mo. Salamat ah. Ang sakit pala nito. Nakakainis. Okay lang yan. Tis ganda, ika nga. 1 linggo lang naman yung ganyan. Tapos yung healing process, mas madali na. Sa sobrang grateful ni Chris, ay kinuha niya ang kamay ni Micaela at pinagsilikop yun sa kanya. Sobrang saya ko ngayon, Mick. Hindi ko magagawa ito kung wala ka sa tabi ko para alalayan ako. Sus, pwede ba? Ayusin mo muna yung salita mo bago ka magdrama dyan. Para ka pang ngongo ngayon eh. 2 linggo ang matuling lumipas. Hindi na siya nagpasama kay Micaela na ipatanggal niya ang tahi na nakabalot ng bandage ng ilong niya. Busy din kasi ito sa eskwelahan. Isa pa ay hindi naman din gaanong kamaga ang mukha niya at medyo maayos na rin ang pakiramdam niya. Chris? Chris? Oh, Kuyang Pogi? Nakita mo ba si Chris? Yung kaibigan ko. Alam kong dito kami magkikita. Naiinis lang na tinitigan ni Chris si Micaela nung nagpapanggap na hindi siya nakikilala. Sa hinaba-haba ng panahon na magkasama sila, ay naipakita na nila sa isa't isang tinatagong kulit sa katawan. Nagpasya si Chris na sabayan na lang ang trip ni Micaela. Hindi nga. Hayaan mo na yun, miss. Baka wala na yun. Ako na lang harapin mo. Libre kita ng cake saka donuts. Talaga? Kaso bawal. Bawal sa atin ng sweets ngayon. Kasi kumain pa lang tayo nun last week. Tingnan mo to. Sa ganun lang pala babalik sa wisyo. Loko-loko ka. Hindi mo ako sinama. Kasi sabi mo busy ka. Nagre-review ka para sa nalalapit mong exam. Diba? Tsaka kinaya ko naman. Oo na. In fairness, ang gwapo mo ngayon ah. Siguradong magsisisi si Matilda na iniwan ka pa niya. Napangisi siya sa narinig. Isa talaga sa goal niya ang pagsisihan ni Matilda ang ginawa nitong pag-iwan sa kanya. Willing na din siyang ilabas kung gaano siya kayaman. Isang bagsakan na lang. Para ikabaliw lalo ng mga ito ang naging pagbabago sa kanya. Di ba sabi mo may Valentine's night kayo mamaya sa school? Oo, meron. Pero baka hindi na ako umattend. Mabuboard lang ako doon. Tsaka tinatamad akong mag-ayos. Ako nang bahala sa'yo. Oras na para bumawi ako. Kinindatan niya pa ang kaibigan. Nang araw na yon ay ginastusan niya si Micaela mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay sinamahan niya ito sa school. Mabuti na lang at pwedeng magsama ng kahit isang kaibigan doon. Wow! Grabe ha! Puro ka pa inhan sa akin. Mas matindi pala kapag naayusan ka. Sus! Nambola ka pa dyan. Napapailing siya habang sinusuri ng tingin si Micaela. Puting long dress na fit sa kanyang katawan ang suot nito ng gabing yun. Bigla ay nakita niya sa balintataw ang isang senaryo kung saan nasa simbahan sila ni Micaela at pinapanood niya ito kung papaano maglakad sa aisle papunta sa kanya. Naipilig niya ang kanyang ulo. May kakaibang kaba kasing bumundol sa dibdib niya. Pinipilit niya yung kalimutan at nag-focus na lang kay Micaela. Pinalitan din kasi ng contact lens na may tamang grado ang eyeglass nito. Kaya naman sobrang laki ng pagbabago sa kabuuan ng dalaga. Walang lalaki sa campus ang hindi napalingon kay Micaela. Akala ko ba boring ka? Halos hindi ka na makaupo sa dami ng gusto makipagsayaw sa'yo. Ewan ko ba? Nabulag yata sila bigla.
Nakakabulag talaga ang kagandahan mo. Lalo na ngayong gabi. Ilang buwan pa ang nakalipas at handa na si Chris na harapin ang pamilya niya, lalo na si Floro at si Matilda. Saktong kaarawan ng kanyang ama ay umattend siya. Bitbit ang simpleng regalo para rito. Crisostomo! Ikaw na ba yan, iho? Ako nga po, sir. Kumusta po kayo? Hindi ako makapaniwala. Ang laki ng improvement mo. You never fail me. Sobrang proud ako sa'yo. Akala ko makukontento ka na sa ganun-ganun lang. Masyado ko pong pinukus ang sarili ko sa mga bagay na inubos lang naman ang enerhiya ko. Nakalimutan ko, mayaman naman pala akong pwedeng gamitin para maging presentable akong tao. That's it. Nakuha mo din ang matagal ko nang hinintay na gawin mo. This is so far the best gift I ever had. Salamat, hindi mo ko binigo, iho. Samantala, tahimik at wala namang kibo si Barbara sa tabi ng kanyang ama. Hindi nga ito makatingin ng diretso sa kanya. Si Floro po pala, sir. I'm sure nanganak na si Matilda. Doon halos yumuko na si Francis sa kanapailing, habang ang kanyang ina ay pilit na nagpapaka-proud sa ginawa ng kaisa-isang anak nito. Tungkol sa bagay na yan, Chris, alam mong hindi ako konsentidor na ama. Kaya nangyari na yon. Kailanman magdudulot na sa akin yun ng kahihiyan. Pero nariyan na yan. Huwag na po kayo mag-alala, sir. Wala na po yun sa akin. Masaya po ako sa buhay ko ngayon. Nahihiyang ngumiti si Francis at napatango na lamang. Maya-maya ay dumating na nga ang isang pamilya, sina Floro at Matilda at ang baby ng mga ito. Si Matilda ang may bitbit sa anak nila ni Floro. Bagamat hindi nagbago ang katawan, nagmukha pa ding haggard ang babae dahil niwala itong make-up ng mga sandalingon. Bagay na hindi ginagawa ni Matilda noon, lalo na kung mayroong ganong klaseng selebrasyon. Sabay na nangunot ang noo ng mga ito at hindi na itago ang pagkamangha nang makita siya. Okay. Chris? Ngumiti siya at tumayo para kamayan nito. Kumusta ka, Floro? Yan na bang anak ninyo? Sa kanya binalingan ng sanggol na hindi maikukubling anak talaga ng kapatid niya. Pilit namang itinaas ni Floro ang noo bago sumagot sa kanya. Siya nga. Pero babae siya kaya sumusubok na naman kami na gumawa ng lalaki. Lihim siyang napangisi. Halata kasi ang pagkadismaya sa mukha ni Floro. Ganun ba? Ayos lang yan. Lahat naman ng bata, blessing. Di ba, Matilda? Tiningnan niya ang babae. Nakayuko ang ulo nito, bagamat tumango naman. May kirot siyang naramdaman nang matitigan ng sanggol na nooy nakatingin din sa kanya. Ito yung batang minahal niya, inalagaan at kinausap niya noon sa tiyan ni Matilda. Napalunok siya at pilit na inalis ang mga mata sa bata. Magsiupo na kayo at kakain na tayo. Doon palang tila natapos ang tensyon sa pagitan nilang tatlo. Ang totoo, hindi alam ni Chris kung saan ang galing ang tapang niya para harapin ang mga ito. Dati naman ay puro yuko at tango lamang at pagtanggap na lang ng masasakit na salita ang alam niyang gawin. Napagtanto niya na iba pala talaga ang nagagawa ng confidence sa isang tao. Kumusta? Nakaharap mo ba sila, ha? Kumusta yung kakambal ko? I think she's fine. Hindi nga pala yata nakakapagpalagay ng kolorete sa mukha. At oo nga pala, babae ang pamangkin mo. So, congrats! Ano? Hindi nakakapag-makeup? Parang hindi normal yun sa kanya. Baka nagbago kasi nga may anak na sila. I don't think so. Hindi basta iiwan ni Matilda ang pag-aayos niya sa sarili niya. Siguro kinarma na siya sa napili niyang pakisamahan. No comment ako dyan. Mahirap na. Buti nga sa kanya yun, para madala na siya. Tapos babae pa palang naging anak nila.
Eh di lalo na nagkanda leche-leche. Hindi naman ganun si Papa. Mamalit at aalagaan niya pa din naman yun. Nga lang, hindi mabibigyan ng yaman. Kasi nga, nakalaan talaga yun para sa mga lalaking apo. Napailing si Micaela at bahagyang natawa. Kakaiba din ang mindset niya, no? Ganun din bang paniniwala mo? May point din kasi si Dad. Mas kaya kasing i-handle ng isang lalaki ang negosyo. Lalo na sa negosyo meron kami. Hindi pwedeng babae ang haharap sa mga kliyente. Kasi para sa mga mata ng lalaki, mahina ang mga babae. I mean, don't get me wrong. Sa negosyo lang namin, ibig kong sabihin, it should be a gentleman's agreement. Parang ganun. Nakakaunawa namang tumango si Micaela. Bakit kailangan ng agreement? Puro restaurant lang naman ang businesses niyo, di ba? Sa sobrang kampante ni Chris kay Micaela, ay muntik pang maisiwalat ang mga underground business ng pamilya nila. Ngumiti siya at tumango, nag-isip ng paraan para maitawid ang mga sinabing hindi nagdududa si Micaela. Oo, pero di ba minsan na kitang naisama sa mga restaurant namin? Puro VIP lang naman ang laging customer. Doon kasi madalas matataas na uri ng tao ang nakakasalumuha ko. Kaya yun. Oo nga, no? Grabe, ang galing, no? O, paano? Uuwi muna ako, ah. May bagong exam na naman kasi next week. Nakakainis na nga eh. Drain na ako madalas. Makalipas ang isang linggo, sunod-sunod na doorbell ang gumising kay Chris mula sa pagkakahimbing. Antok pa siyang tumayo, saka nagsuot ng roba. Nagulat pa siya nang abutan si Micaela sa sala niya. Hindi niya namalayan ang pagdating nito. Tulog ito habang nagkalat ang mga papel sa ibabaw ng babasaging lamesa. Napangiti siya at tumungo na sa pintuan at binuksan yun. Nagulat siya nang bumungad sa kanya si Matilda. Bitbit ang anak nito at ang ilang bag. Pasensya na kung naabala kita. Wala na kasi kaming matutuluyan ngayon. Sandaling nagloading si Chris. Hindi alam kung anong gagawin at isasagot sa babaeng minsan niya nang minahal. Bakit? Nasaan si Floro? Nahuli siya ng mga pulis. Niraid yung restaurant niya eh. Kaya nakakulong siya. Ayaw naman siyang tulungan ni Papa. Problema niya daw yun. Siyang gumawa ng paraan. Oo, ganun talagang patakaran ni Papa. Oras na pumalpa kami, hindi kami pwedeng mandamay ng ibang tao. Tsaka di ba, may sariling kondo si Floro. Bakit hindi na lang kayo doon? Napayuko ng ulo si Matilda at nagsimula ng umiyak. Nalulung sa sugal si Floro. Naubos na lahat, pati ang kondo niya na ibenta niya na. Pati yung pera ko, inubos niya lang sa kasino. Kaya napabayaan niya na din yung negosyo. Hindi niya na nasahuran yung mga tauhan niya kaya inilaglag siya. Hindi alam ni Chris kung papaano magre-react. Tuluyan nang inilubog ng kapatid niya ang sarili sa kumunoy. Nang umiyak na din ng sanggol ay wala siyang naging choice kung hindi ang papasukin ng mga ito sa loob. Inaasahan niyang magugulat si Matilda kapag nakita nito si Micaela doon. Pero wala siyang pakialam. Mas matimbang sa kanya ngayon ang presensya ni Micaela, kaya si Matilda ang dapat na mag-adjust. Siya ang dahilan para maligo ang sarili ko. Salamat at naging kapatid mo siya. Oo nga pala, magpapahinga pa ako. Marami pa akong trabaho mamaya. May pagkain naman dyan. Baka nagluto na rin si Micaela. Kaya kumain ka na lang. Gabi nang magising siya ay wala si Micaela at tanging si Matilda lang ang naroon. Nasaan si Micaela? Umalis kanina. Dala lahat ng gamit niya. Bakit hindi niya ako ginising? Ewan ko nga din. Kahit sa akin hindi naman siya nagpaalam. Mukhang masama ang loob, pinastay mo kami rito. Hindi yun. Babalik din yun mamaya o bukas.
Naghanda pa ito ng hapunan at niyaya siyang kumain pero tumanggi siya. Hindi siya ipokrito para sabihin gaganahan pa siyang kasalo ito matapos sa mga nangyari. Sadyang may respeto lang siya sa pinagsamahan nila ni Matilda at naaawa din siya sa bata kaya niya pinatuloy ang mga ito. Agad siyang dumiretso sa cafe kung saan nagtatrabaho si Micaela. Pero hindi daw ito pumasok ng araw na yun. Agad siyang dumiretso sa apartment nito at doon niya inabot ang babae. Mugto ang mga mata nito nang pagbuksan siya ng pintuan. Mick, anong nangyari? Pagsasaran sana siya ulit ng pintuan ni Micaela pero mabilis niyang napigil yun. Mick, ano ba? Anong problema? Bakit bigla kang umalis na hindi nagpaalam sa akin? Pwede ba, Chris? Pabayaan mo na nga ako. Umuwi ka na sa kondo mo at samahan mo yung ex mo. Ano bang sinasabi mo? Hayaan mo nga muna ako magpaliwanag. Nagbalik na siya. Di ba yun naman ang plano mo? Siya na mismo yung nagsabi sa akin na kaya mo siya tinanggap kasi gusto mong mabuo na ulit kayo. Na kaya mo lang ginawa yan kasi gusto mo siyang mabawi. Kaya pwede ba? Umalis ka na at huwag ka nang bumalik dito kahit kailan. Ipipilit pa sanang isara ni Micaela ang pinto nang marahas itong itulak ni Chris at pumasok sa loob ng bahay nito. Doon ay walang paalam na siniil ng halik ni Chris ang labi ni Micaela. Nang hindi ito pumalag, ay nagkaroon pa siya lalo ng lakas ng loob na magpatuloy. Naging mapangahas sa mga kamay niya sa buong katawan nito. Nang bahagyang magpakawala ng mahihinang ungol si Micaela, ay para siyang gasolinang sinindihan. Agad na nabuhay ang init ng katawan niya at hindi na nakapagtimpi pa. Inangkin niya si Micaela at ipinadama niya dito na higit kanino man. Wala nang makapapantay pa sa espesyal na puwang nito sa kanyang puso. Beren ka pa pala, Mick. Bakit mo ibinigay sa akin pagkababae mo? Pakiramdam ko, sobra-sobra na to para sa akin. Dahil sa'yo ko lang gusto ipagkatiwala ang lahat ng meron ako, Chris. Huwag kang mag-alala. Safe ka sa akin. Hindi kita pababayaan. Pangako yan. Paano si Matilda at yung anak niya? Paalisin mo ba sila sa kondo mo? Oo. Ayokong bigyan ka ng ika-overthink mo. Ikaw ang babaeng gusto kong makita sa loob ng bahay ko. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanila. Kakausapin ko si Papa. Ilang araw din bago sila bumalik sa kondo. Doon niya kinausap si Matilda at ipinagtapat dito na si Micaela ang mahal niya at gusto niyang paalisin muna ito doon. Huwag kang mag-alala. Kukuhain naman nila Papa at Mama sa'yo ang anak mo. Para makabangon ka din muna. Bibigyan ka daw nila ng panimula. Basta huwag lamang gugulo or else sa kulungan ka din pupulutin. Walang nagawa si Matilda kung hindi tanggapin ang offer na magpakalayo-layo na din. Samantalang si Flory naman ay nahanapan pa ng mas maraming ebidensya na siyang nagdiin dito para mas lalo pang mapahaba ang taon ng pagkakakulong nito. Ilang taon pa ang lumipas, ikinasal na din si Micaela at si Chris. Kasunod noon ay nagkaanak na din sila ng kambal at lalaki pa. Nanatili pa ding lihim ang negosyo ng pamilya Natividad sa nakararami. Bagamat hindi tanggap ng lipunan, toong nag-i-exist ang tulad nila na napapabilang sa mga high profile. Mas naging maingat at matalino pa si Crisostomo sa paghawak ng kanyang mga negosyo. Talinong ipinasa sa kanya ni Francis at ipapasa niya din sa kanyang mga anak upang maging mabuti sa kapwa-tao sa kabila ng hindi normal na paraan ng kanilang pamumuhay.